Hoy, Rapidol po. Napakabastos mo at napakayabang mo talaga. Nakapanggigigil kang hinayupa ka. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan mga kababayan, ako muna ay babati ng magandang hapon o magandang gabi sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Hoy, Tol po. Dapat mag-inhibit ka na dyan sa ginagawang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasi halatang hinayupa ka. Hinuhusgahan mo na. Ito nga si Vice President Sara Duterte, klarong-klaro mga kababayan. Yung kanyang patuloy na pambabastos at pang-insulto sa mga witness mga kababayan, yan yung sinyalis mga kababayan na talagang hinuhusgahan niya na itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Yan tuloy. Napahiya ka tuloy. Sinagot ka tuloy ng isang witness na si, ano pangalan nito? Limuel Ortonio, mga kababayan. Hindi na rin nakapagtimpi itong witness, mga kababayan. At siya na naman yung ininsulto at binastos nito nga si Mr. Robos, mga kababayan. Yun tuloy, natunaw ka sa kahihiyan dahil nalaman tuloy ng taong bayan na ganyan ka kabastos kang hayop ka. Dapat mag-inhibit ka na. Diyan sa impeachment na yan, kayong dalawang magkapatid kayo. Dahil klarong-klaro na hinuhusgahan nyo na itong si Vice President Sara Duterte. May conclusion na kayo, mga hinayupa kayo. At gusto talaga ninyong palabasin na nagnakaw si Vice President Sara Duterte. Malinaw naman mga kababayan. Ayon kay Gina Acosta, hindi man lang nahawakan nitong si VP Sara Duterte mga kababayan yung confidential fund. Dumiritso doon kay La Chica. O bakit ayaw nyo ipatawag si Colonel La Chica? Takot kayo na malaman ang katotohanan ng taong bayan? At gusto ninyo na patuloy ninyong babastusin itong mga witness? Pag hindi ninyo makuha yung inyong mga kagustuhang sagot, babastusin ninyo kaagad yung mga witness. Parang ginawa mong wanted sa radyo. Rapi Tulfo. Yung impeachment court na yan. Hindi yan wanted sa radyo. Hindi mo programa yan. Hinayupa ka. Kung doon sa programa mo, kaya mong bastusin yung mga panauhin mo doon mo gawin. Lumayas ka dyan sa impeachment court na yan. Hindi ka namin kailangang hayop ka. Nakapang gigigil mga kababayan. Sarap talaga. Nako po. Sarap lamutakin yung pagmumukha nito. Walang kaibahan. Itong si Rapi Tulfo mga kababayan, walang kaibahan. Walang pagkaiba kay impactang Claire Castro mga kababayan. Ito na. Huwag na natin itong patagalin. Ang inakatulpo ka. Sabay-sabay natin itong panoorin. With all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po, sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo. Gusto mo Robos yung ibigay? Should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilhin mo? Paghingan mo pera ng bata, kunyari, Toy,
pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilin mo, kuya? Bata yun na, grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Lachica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw ang pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me, sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron Yes, kayong mga medical assistance program. Yes, sir. Oh, ba't di nila kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So, dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? Libre naman sa DOH. Pag Hindi na talaga, Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, Tingnan niyo mga kababayan. Nagtatanong siya mga kababayan, tapos pag sasagutin siya ngayon, hindi ka panipaniwala yung kasagutan mo. Dahil hindi niya nakuha mga kababayan, ayaw sumunod. Ayaw umayon sa kanya yung witness mga kababayan. Itarantado. Tangina. Ikaw nga tulpo eh. Kung magbigay ka ng tip sa mga babae, yung mga taga Viva Max mga kababayan, magkano ang binibigay mong inayupa ka? 300,000. Tip lang yun mga kababayan. Paano pa kaya? Pagkasama na yung lamutak niyan. Milyon mga kababayan yung ibinibigay nitong hayop na ito. Pero yung sa gamot mga kababayan, kini-question niya pa. Gusto bang lumapit doon sa DOH? Para ipangahalandakan mga kababayan yung pangalan nung asset na bibigyan ng gamot? Confidential niya eh. Kung hindi ka ba, sus puta. Nakapanggigigil mga kababayan, talagang dapat mag-inhibit na ito eh. Wala tayong makukuhang patas nitong hayop na itong si Rapi Tulfo mga kababayan. Okay, patuloy natin ito. it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally took offense of that, take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir. So you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS. And then malapit ka kay VP Sara. And then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended.
sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir. And we still have not received any final reply on this one. Tingnan ninyo mga kababayan, nilustay daw yung pera. Tingnan ninyo kung paano manghusga itong hayop na ito mga kababayan. Tama ba? Nasabihin na nilustay nyo yung pera, isa kang judge dyan. Isa ka sa mga bubuto dyan kung pabor ka ba o hindi. Pero meron ka na kaagad na panghumusga. Klaro-klaro mga kababayan na ang boto nitong hayop na ito sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, yes mga kababayan, para ma-impeach si VP Sara Duterte dahil may ambisyon itong hayop sa mukha nitong hayop na ito. May ambisyon ito eh. Gusto nitong tumakbo sa darating na 2028 presidential election. Gusto nitong tumakbo ito eh. Siya nga siguro mga kababayan, yung isa sa mga nagpa-survey para tumaas yung kanilang survey mga kababayan. Ito si Tulfo, ginagamit pa ang taong bayan. Ang ina mo, gamot ang pinag-uusapan dyan. Hindi yan robust, hayop ka. Hindi yan tip sa Viva Max. Yung mga babae, mga kababayan na pinapangayat na ito, nakapanggigigil ito eh. Sarap. Gusto ko nang ibato tong cellphone ko na ito eh. Nakapanggigigil mga kababayan. Nakakahiya itong hayop na ito. Noon ay suportadong ko ito eh. Dahil ang inakala ko rin sa tao ito mga kababayan ay magaling ito. Tangina, ang galing lang pala ito magpaikot mga kababayan. Ang galing lang pala nito mambuduling hayop na ito. Pagdating pala sa Senado mga kababayan, ang laman ng utak nito. Yung itlog mga kababayan, malaki yun. Itlog ng manok. Ito parang ang laman ng utak nito. Itlog ng pogo mga kababayan. Nakapanggigigil na. Yun tuloy. Napahiya ka tuloy. Yun lang, dito lang muna ano, at bago tayo magtatapos ay mag-shout out lang muna tayo ano. Shout out kay Ronil. Shout out na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shout out kay Ma'am Bergie Religious ng Apulilan, Bulacan. Shout out kay Noel Tini. Shout out na rin kay Raul Kabi Latasan. Shout out kay Ma'am Bergie Religious ng Apulilan, Bulacan. Sa kanya mga apo, Coco Dion Yore at kay Sagi. Shout out kay Marlon Montiveros. Shout out kay Teresa Delfino. Shout out kay Ma'am Mibilin Balikaw. Shout out kay Eduardo Benedicto ng basahin nga natin. Eduardo Benedicto, nagtatanong kasi ako kung may baha pa rin ba sa kanila. Basahin natin. Teka lang nga, basahin. Sana ba yun? Eduardo Benedicto. May baha din sir sa magkapatid na Tulfo. Gang liig ang baha ng Malita. Ang baha pala. Bumaha. Tama, totoo talaga. Bumaha ng Malita ng mga Tulfo na ito. Kaya nga, talagang gusto nilang matanggal mga kababayan at hindi na nga pwedeng tumakbo si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election. Kasi pag once sa manalo si VP Sara, yari kayo mga Tulfo kayo dahil tumanggap kayo ng mga Malita. Baka sa kulungan na kayo mag-wanted sa radyo. Ayop kayo. Mga Tulfo, mga supot. Mga supot, puro lang yabang. Matatapang lang sa maliliit. Subukan ninyo mag-imbestiga sa flood control, di ba? Yung mga bayag ninyo, uurong yan. Shout out na rin kay Ma'am Bibilin na Balikaw. Tapos na ba si Ma'am Bibilin? At kay Arcel Mariano. At kay Ronald Busyal. At kay Troy
Barimbad. Yun na nga, dito lang muna at once again. This is Ronde TV mo, ingat ng lahat. God bless bawat isa sa atin.